Alam mo, yung psychology na yan, wala yan. Gawa-gawa lang yan sa kanto. Alam mo nung araw, wala kaming mga psychology na yan. Wala, di namin kailangan yan. Wala yung psychology. Gawa-gawa lamang yan. Gawa-gawa lang. Teka lang. Actually, hindi po gawa-gawa lamang ang psychology. Meron mahabang history po ang psychology. Pero ngayon, pag-uusapan natin yung short version lang niya para makuha nyo na agad yung history. Because today, ladies and gentlemen, we're going to talk about the history of psychology. And now, I welcome you to the second episode of Introduction in Psychology. So what's going on, Reavers? So welcome back to Introduction in Psychology, and today we're going to talk about how did psychology started. So we're going to talk about history in psychology. So simulan na natin to na wala nang patumpik-tumpik pa, boom, kraka. So yun na nga, meron po tayong tinatawag na timeline ngayon sa ating history. At para naman hindi naman mahaba itong video na to, gagawin lang natin siyang apat. And the first one will be the roots in philosophy. The second one will be the psychology as a science. Thirdly will be the school of thoughts. And fourthly will be the psychology today. So simulan na natin to. So syempre, ang psychology, nagsimula talaga yan sa mga philosophers. And the root word of psychology is psyche, which means the mind. And the root word of logi or logos is study. So pag pinagsama mo yon, psyche, logos, is ang meaning nun is the study of mind. So doon siya nag-start. So ang mga philosophers na nag-start neto is syempre is yung acronym na SPA. So SPA stands for S is Socrates, P is for Plato, and A is for Aristotle. So those are the three main philosophers talaga na grabe ang contribution when it comes to psychology. Moving on, after ng few years, yun na, medieval na tayo. So dito na papasok yung mga medieval thinkers. So yung mga medieval thinkers, dito na papasok si Saint Augustine at si Saint Thomas of Aquino. So those two naman, ang ginawa lang nila sa mga philosophical idea ng SPA ni Socrates, Plato, Aristotle is kinombine nila sa Christian theology. So nagmix na yung religion at philosophical concept na. So this is during that time. So that ends on our first timeline. So after ilang years na naman, darating na tayo sa ating second na timeline na psychology as a science. Before tayo pumunta doon, during the 1600s, si René Descartes, and during this time too, nandito rin si John Locke, na kumbaga inano niya yung concept ng empiricism. If I pronounce that correctly, empiricism. Kumbaga, ang concept na yon is yung yung knowledge daw at idea daw is na pick up natin based sa ating surroundings. So, as you can see, those two is dito na nag-start yung ongoing debate ng nature at nurture na debate na kumbaga pinanganak ba yung taong masama or naging masama lang siya throughout the process of his experience in life. So yun yung debate na yun. So moving forward, after a few years, dito na papasok ang ating MVP na si William Wundt. So William Wundt is the first one that introduced psychology as a part of science na. He started the psychological laboratory in Leipzig, Germany, and he is known as the father of psychology. So pasalamat tayo kay William Wundt na he made psychology as a part of science. Then after that, si William Wundt, syempre, nagkaroon siya ng mga student, and ang pinaka-highlight talaga dito is yung dalawa, which is si William James is the author of The Principle of Psychology, which is he introduced the idea of functionalism. And then his second student is si G. Stanley Hall, which is the founder of what we call today as APA or American Psychological Association. So silang dalawa yung grabe yung talaga yung contribution when it comes to psychology. Actually, marami pa siya naging student, pero syempre hahaba tong video na to if we tackle all of them. So sila lang yung pinaka
hinighlights ko dito. So, next naman, after a few years na naman, after the psychology meets science, ito na yung school of thought. So, sa timeline na ito, yung school of thoughts, dito na papasok yung ating mga famous theories, si Sigmund Freud, the author of psychoanalysis, si Carl Rogers, author of humanistic psychology, John B. Watson, the author of behaviorism, the cognitive revolution ni Noam Chomsky, at yung pag-introduce niya ng memory, thinking, and language. At si B.F. Skinner naman, the one that developed operant conditioning. So, lahat ng mga concept na to is itatackle natin in the future. Pero for now, focus lang muna tayo sa history. So, this is the time na pumasok na yung mga theories na to sa School of Thoughts na timeline. Then after that, after a few years, dito na tayo sa Psychology Today na timeline, which is dito na talaga yung grabe na advancement. And it is during the time na decade of the brain na tinatawag na nung 1990s na grabe na yung advancement ng leap when it comes to neuroscience. Kasi marami na tayong mga tools. Like for example, CT scan. And then, moving forward then, this is also the time which ito na yun, present time, na kinonbine na nila yung tatlong mahalagang factors when it comes to our psychology, which is the biological, the psychological, and the social. So when we say biological, ito yung ating genetical structure, ang ating DNA. Pag sinabi naman psychological, ito yung ating the way we behave, the way we think, our personality, lahat yan from the inside. And then thirdly, ang pinakamalaga is social, on how we interact to other humans. So, yung modern psychology ngayon, pinagsama na ito, and it is now known as biopsychosocial approach. So, usually, mas maririnig mo to lagi when it comes to abnormal psych. So, paulit-ulit yan kasi ang normal psych focuses more on disorders and illnesses on our mental health. So, yun na. That is the history. Yun na yun. That is the entire history of psychology from philosophers to until now. So, even until now, in our present times, is nag-evolve pa rin talaga yung psychology because by the end of the day, humans are also evolving din. Nag-evolve din tayo as a society. Baka in a few years from now, may panibago na namang theory. Who knows, right? Pero, ang psychology, continuous yan. Hindi yan natatapos. Hanggat merong tao sa mundong ibabaw, merong psychology. Kaya, as you can see, mahaba at grabe yung taon na it took para ma-construct yung what we now call as psychology. So, again, psychology is very important in our society today. It helps us understand ourselves and other people, and also to help other people na meron din sila mga issues sa kanila. So again, psychology is hindi gawa-gawa lamang. It has years and hundreds of years of, and actually thousands of years na research talaga na na-compile. At hanggang ngayon, yung mga knowledge na to is nagagamit natin ngayon. So pasalamat tayo sa ating mga philosophers, mga theories, at syempre yung ating mga psychologists, psychiatrists, at psychometrician in our time today. So yun lamang po ang ating topic ngayon. I hope meron kayong natutunan when it comes to history of psychology. And don't forget to like, share, and subscribe to my channel for more videos. So, yun lamang po. And i-share nyo na to sa mga psychology yung friends at sa mga friends nyo na mahilig sa psychology. So, yun lamang po. And see you on the next video.